Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at para lamang sa mga friends ko syempre at yung mga hindi ko friends sa Facebook ay pero follower ko, mapapanood po nila ito ng replay at pati sa YouTube. So kung sa replay din naman kayo manonood, magandang doon na kayo sa YouTube. Kung hindi ko kayo follower. Kung hindi ko naman kayo follower, eh di ako i-follow nyo sa YouTube. I-click nyo lang po yung follow button doon yung subscribe button. Okay, ang background ko po na yan, ako po ang kumuha ng picture na yan. Yan po ay ang aming building sa School of Environmental Science and Management dito sa UP Los Baños. Ang pag-usapan po natin ngayon sa maulang umagang ito ay ang Parents Welfare Act na pangnukalan ni Senator Lacson. Kasi ito ang nakalulungkot po dito. Alam mo, tayo talaga ngayong mga panahon ng social media. Marami mga tao ang kuda ng kuda nang hindi binabasa ang mga kinukuda nila. Marami ng mga nasasabi, marami ng mga nagmumura na, kung ano ng mga naiisip, hindi mo na iniintindi ano yung mga kinukomenta nila. Magandang skill po yun. Sana matutunan natin yon. Yung huwag muna kayong magkomentaryo pag hindi nyo pa nailalaman ng totoo. Hindi nyo pa naiintindihan. Parang katulad din yan nung diniscuss ko ng Biyernes. Yung hindi pa alam kung ano yung talagang implikasyon ng Republic Act 12214, yung interest sa mga, yung tax sa mga interest sa savings ay kuda ng kuda. Paniwala na kung ano ng mga nasasabi, eh, diyan nagmumukha tuloy tanga. Ang iba dyan, ang lalakas pa ng loob na talagang tanga. Ngayon, gumagamit na akong word na tanga, magalit na talaga. Kasi katangahan yun, di ba? Yung upak ka ng upak na hindi mo naman nalalaman. Ang tawag mo doon katalinuhan, di ba? Ang tawag ko doon verbal diarrhea, pagtatay ng bibig, di ba? Kaya nga, sabi ko nga ngayong mga panahon, dapat siguro makaimbento na ng gamot na yung parang Imodium, parang Diatabs. Iinumin mo para hindi ka na magtae. Eh, yung mga yun, hindi na magtae ang bibig. Kasi talagang upak ng upak na hindi naintindihan ng mga sinasabi, ng mga Katulad nito, yung Parents Welfare Act, ang dami ng mga nasabi ng mga tao. Hindi mo na iniintindi. Pero ang mas nakapanluluma kasi dito, yung implikasyon ng sinasabi ng iba at maya malalaman mo yan. So ano ba itong Parents Welfare Act na ito na panukalan ni Senator Lacson na nag-create ng napakalaking kontrobersiya sa mga tao, 'di ba? Yung parang lumalabas na ano ba itong mga main provisions nito. Ang sinasabi nitong panukalang batas na to ni Senator Lacson, yung magkaroon ito yung Senate Bill number 396, yung Parents Welfare Act of 2025 na final niya, na nag-create ng maraming alingas-ngas. Kasi nga ano nga ba talaga yung nilalaman nito? Ang isa sa mga main provisions ng panukala ay yung mga magulang na matatanda na may sakit or permanently incapacitated or incapable of self-support, pwede mag-file ng petition sa isang regional trial court to seek a court-issued support order sa mga anak nilang hindi na sila inaalagaan. Yun ang panukala. Ibig sabihin niyan, hindi ito kahit sinong magulang lang. Dapat ikaw ay matanda na, ikaw ay may sakit, or kaya ay permanently incapacitated at hindi mo kayang suporta ng sarili mo at pinapabayaan ka ng mga anak mo. Nga, ang hindi naman agad-agad ang korte paparusahan agad yung mag-anak na nagpapabaya eh. Magkakaroon man ng mediation via a conciliation officer para mapreserba ang family unity. At yung mga hindi kaya, kasi hindi nga nakaya ng mga magulang, baka sabihin ng iba, may pera pala yun, nagpunta ng korte eh. Yung PAO, yung Public Attorney's Office will provide legal assistance to the petitioning parent free of charge. At wala pong court fee na i-assess. Kasi nga wala nang ang pera yung matanda, di ba? At meron itong penalty. Kapag ang anak ay mabigong mag-comply sa support order for 3 consecutive months nang walang justifiable reason, ay pwede nang mag-issue ang korte ng warrant to levy the owed support. At pag hindi pa rin ginawa,
ang pwedeng mangyari, pwedeng makulong ng 1 hanggang 6 na buwan or a fine ng 100,000 pesos. At yung inaabandona ang mga magulang nila ay pwedeng patawan ng parusa ng 6 hanggang 7 taong pagkakakulong at 300,000 fine. So marami ng kumuda. Eh, ano ba yan? Inuobliga ng mga anak na pangalagaan ng mga magulang nila. Paano daw yung mga yung mga hindi naman inalagaan sila, yung mga pabayang magulang? Merong exception ito. Paano daw kung wala ng pera yung magulang, yung anak? Merong exception, unfairness clauses. Ang sinasabi, kapag ang magulang ay nag-abuso o sila mismo pinabayaan nila ang kanilang mga anak, wala na silang karapatang mag-expect o mag-impose ng suporta mula sa mga magulang. At kapag ang mga anak naman, gustuhin man nila financially incapable, exempted din sila pag-provide ng suporta. Pag maraming anak, ay proportionally divided yung pag-aalaga sa mga magulang ayon sa kakayahan ng mga anak. At ang mga apo, kapag yung magulang nila ay namatay na at ang naghihingi ng petisyon ay yung mga lolo nila, pwedeng ipasa sa kanila yung responsibilidad. Kunyari, ang magulang ko ay patay na pero yung lolo ko ay buhay pa, ako ay pwedeng umako ng responsibilidad at dapat umako ako. Pwede ring hindi pera ang bigay na suporta, pwedeng sa kanila tumira, pwedeng in kind. At kakibat din nito ay ang gobyerno ay magkakaroon ng mga old age home for the aged in each province and highly urbanized city, each accommodating at least 50 elderly, sick, or incapacitated parents. Pero itong mga ganito is designed to augment family care, ha? Not to replace it. Parang ang mangyayari, pwede mag-usap sila dahil puro sila may trabaho, hindi nila maalagaan ang kanilang magulang, doon na lang sa home for the aged, pero hindi yon yung doon na ipapasa. So itong panukalang batas na to actually, ang ginagawa lang nito, pinapalakas lang ito yung tinatawag na filial duty. Kasi meron ng Family Code Act 195 eh. Meron ng filial duty ang mga anak sa kanilang mga magulang. At nagbibigay ito ng proteksyon sa mga magulang na hindi na kayang alagaan ang sarili nila, wala naman silang kakayahan, wala silang mga pensyon, may sakit, incapacitated na siguraduhin na sila ay masuportahan. Okay? So, sa maliit salita, ito ang panukala ni Senator Lacson. Ah, na ang isang elderly, may sakit, incapacitated, economically unable na magulang, kapag may mga anak sila, ay pwede silang dumulog sa korte para hingan silang suporta. Pero sabi nga kanina, inuulit ko, hindi agad-agad, may mandatory conciliation. Ang mga matatandang ito ay libre ang serbisyong bibigay sa kanilang legal ng Public Affairs Office at wala pong filing fee. Kapag ikaw ay hindi mag-comply, 100,000 ang fine kung 3 buwan mo nang hindi sinusunod yung order ng korte at may kukulong ka ng 1 to 6 months. Ngayon kung total abandonment, 6 to 10 years in jail and 300,000 fine. Pero inuulit ko, may exemption po ito. Yung mga abusive parents, yung mga magulang na nagpabaya, hindi po kasama dito. At ang mga anak na wala namang kakayahan ay exempted din. At yung shared obligation, kung maraming anak, ay i-divide sa mga anak proportionally sa income o kakayahan ng mga anak. At kung therefore may anak na wala namang trabaho, hindi kaya, ay di, ano, hindi rin siya, hindi niya, hindi siya sakop doon. Okay? So, yon. At pwede rin hindi pera ang ibigay, pwedeng in-kind support at ang gobyerno magbibigay ng mga old age homes bilang complement ng ganitong klase. Ngayon, naglabasan ng mga kuda.
Ah, ang sabi, yung criticism na nauna, masyado daw pinapakailaman na ng bill ang pinapakailaman ng bill yung mga yung relasyon ng mga magulang. Meron nga akong kaibigan na nagsulat na hindi dapat inuobligahan ng batas ang mga anak na alagaan ng kanilang mga magulang. Babalikan po natin yung pananaw na yan kanina. Mamaya. Na hindi dapat daw nile-legislate ang pag-ibig eh. Mali daw yun. The bill overreaches by punishing children and the genuine care can't be forced by law. Pero ang dapat nating isipin, reality check, hindi naman lahat ng magulang dito nagko-qualify. Only when the parent is already elderly, incapacitated, and unable to support themselves. So it does not criminalize non-support in general, but only in serious prolonged cases of neglect. So masyadong exaggerated naman tong mga ganito. Ito yung sinasabi ko hindi binabasa muna eh. Hindi naman porket magulang ka kahit kaya mo pa. Pag matanda na, may sakit at incapacitated at iwala na siyang kakayahan, wala siyang pensyon. So yung takot na bakit ganun, 'di ba? So, ang isa na naman na kaanuhan dito paano daw kung yung mga anak ay hirap din? Aba, yun na nga, may exception naman yung financially incapable. Paano daw kapag hindi ka naman inalagaan ng magulang mo? Aba, di yun nga, meron ding simpleng issue tungkol doon sa kapag nang ambuso ang anak, magulang mo, pinabayaan ka, inabandona ka, nineglect ka, aba, di sige, hindi ka rin exempted ka. The bill is already addressing this. Ang isa na namang criticism, masyado sinishift ng ng estado ang pag-aalaga sa kanilang mga matanda sa pamilya samantalang dapat gobyerno gumagawa nito. Ito medyo ako dito nagtataka. Kasi marami mga taong nagsasabi na parang gobyerno mag-aalaga pero ayaw namang magbayad ng buwis, di ba? Buwisan mo nagagalit, di ba? Sinasabi naman ng batas na magkakaroon ng mga government-run old age homes sa bawat probinsya at highly urbanized city na at least meron silang capacity of 50 seniors. Very fair yung criticism. Dagdagan kasi ang healthcare. Bigyan ng universal pension ng mga matatanda. Pero hindi pa rin yun parang andon. Pero yung iaasa mo din totally sa gobyerno ang pag-aalaga, magagalit naman yan yung iba. Ano, sosyalista tayo na, ganon. Pero ako, personally, sa akin, may obligasyon naman talaga. Fair itong criticism na to at mayroon naman sa batas provision na talagang yung, yung magulang, yung matatanda ay aalagaan din ng gobyerno. Pero hindi yun pang-substitute o yun ay pang-complement. Sabi naman ng iba, it could worsen daw the burden on the sandwich generation. Ito yung ikaw ay, ano ba yung sandwich generation? Ito ay yung ikaw ay tao na inaalagaan mo magulang mo tapos may inaalagaan ka ding bata. Yung bang may sandwich na may mga anak ka tapos nag-aalaga ka rin ng lolo at lola. Ah, alam nyo, valid concern ito. Kaya nga kapag may mga kapatid ka, hindi mo naman susuluhin. Pero tama, is a valid concern. Pero yun nga, yung point na hindi naman inuobliga at saka pag nakatira naman na sa iyo na yung magulang mo at may mga anak ka, hindi na nila kailangan magdemanda sa iyo eh. Nangyayari lang ito kapag ikaw ay pinabayaan mo, alam mo naman na wala ng pera walang pensyon yung magulang mo, ikaw ay matanda na yung magulang mo, may sakit na, tapos pinapabayaan mo, wala kang tinutulong, yun, ikaw ang kasakop ng batas na to. So masyado kasing in-overstate ng mga kritiko. Yung punitive angle nito ay tina-understate ang mga exemptions. May mga lehitimong concern. Pero hindi yun dapat maging basehan para sabihin natin na, ay, walang kwenta yung batas na yan. Ang nakalulungkot dito ganito eh. Bakit ba natin pinagtatalunan ito?
Kasi nga, marami mga taong hindi nagbabasa. Yun ang number one. Hindi muna binabasa yung panukalang batas. Na yung takot pala nila na paano kung hindi naman inalagaan ng magulang? O andun yung exception. Paano kung hindi ko kaya? Andun yung exception. At hindi binabasa na ito hindi nag-a-apply sa sino man na magulang. Nag-a-apply ang ito dun sa matanda na may sakit at walang kakayahang ekonomikal o pinansyal. Anong tawag mo sa sayong sarili, sa iyong anak, sa iyo kung ikaw ay ano, ah, yung magulang mo, inalagaan ka, matanda na siya, nakatira ka sa isang subdivision, kaya mo naman. Samantalang yung nanay mo na may sakit, elderly, walang pensyon o hindi kukulang na kulang kasi nagtrabaho lang sa private sector na bilang sekretary natatanggap lang na SSS ay kulang pa sa gamot, di ba? Tapos iasa mo sa gobyerno, ay naku, hindi ko na problema yan. Dapat ang gobyerno na nag-aalaga sa nanay ko. Hindi ba? Tapos makakabasa ka ng mga, ano nga ba yun? Babasahin ko yung comment ng isang kaibigan ko. Kasi parang nadurog ang puso ko doon. Kasi parang hindi naman siguro niya sinasadyang sabihin ito. Parang may comment na talagang yung hindi daw obligasyon ng mga anak na alagaan ng kanilang mga magulang. Dapat estado gumagawa niyan. Parang sabi ko, precisely ang ganyang klase ng mga pananaw ang nagiging dahilan ko bakit dapat may batas na ganito. You know, unang-una, hindi naman ito sa lahat. Ito ay doon lang sa mga magulang na matanda na, may sakit, wala ng pinansyal na kakayahan na pinapabayaan ng kanilang mga anak. Eh kung malusog pa naman ng, kunyari ako, pag mag-retire ako, meron akong retirement, may pension ako. Hindi man ako pwedeng pumunta sa korte. Di ba? Dahil meron akong financial capability. At alam ko naman na pinalaki ko ang aking mga anak na hindi sila magkakaroon ng ganong pananaw na, ay, trabaho ng Estado na lalagaan niyo si Papa. Si Papa. Alam ko, pinalaki ko ang mga anak ko na kahit kailan hindi sila magkakaroon ng ganong pag-iisip. Nahayaan nilang kaming mag-asawa. Kung may sakit kami, kami tumanda na, ay doon na lang kami sa home for the aged. O kung saan na, buti ko sa home for the aged. Doon lang kami sa kung saan kaming entreswelo na nakatira. 'Di ba? Hindi na kami alagaan. Hindi ganoon ang mga anak ko. Kaya sabi ko, anong klaseng ba't ba pinagtatalunan na natin itong mga to? Pinagtatalunan natin ito kasi may mga buka ng buka ang bibig, hindi binabasa ang panukalang batas. Hindi perpekto yung panukalang batas, kaya nga dapat mag-input tayo eh. Pero yung premise kasi, naandun sa batas ng exemption. Pangalawa, kaya natin pinagtatalunan ito kasi may mga tao na parang wala sa tamang hulog ang puso, sabihin na natin. Parang yun nga yung dahilan kung bakit yung mga argumento na hindi ko trabahong alagaan ng nanay at tatay ko. Trabaho nilang, kasi merong nag-comment na hindi dapat daw nile-legislate ang mga relationships. Sabi ko, oh, hindi nile-legislate ang mga relationships, eh bakit merong divorce at merong legal separation? Di ba hindi daw sa magulang? Ang mga magulang para may obligasyong alagaan ang mga anak nila at hindi abusuhin. Pero parang pinapalabas, wala nang obligasyon ng mga bata na alagaan ng mga magulang pag malaki na. Na para bang sa sarili ko, parang yun ang mga pananaw kung bakit may kailangang pag-usapan natin itong mga batas na ito na panukala ni Senator Lacson. Yun. Dahil may mga ganun tao, hindi na dapat natin ito pinagtatalunan. Kung binabasa ng maayos ang batas, walang debate dito. Kung meron man debate pa, paano mas mapapaganda? Paano mas mapapalakas ang proteksyon? Paano mas mabigyan ng suporta? Kasi kung hindi mo naman kaya, hindi ka pipilitin. Kung pinabayaan ka man ng magulang mo, ikaw ay nanabandona, exempted ka. At kung yung magulang mo malakas, may pensyon, mayaman, hindi naman yun covered ng batas na to. So anong pinagtatalunan dito? Ito ay para lamang doon sa mga taong kung mag-isip ay katulad mo na nag-iisip na walang obligasyon ang mga anak na alagaan ng kanilang mga magulang. Yan ang dahilan kung bakit mayroong ganito. The people who are doubting this law, the people who are attacking this law ay precisely the reason why we need this law. Kapag nag-iisip ka na there is no obligation whatsoever of children on their parents, to their parents, pag ganyan ka mag-isip, na oo, sila pinalaki ka,
dahil obligasyon nila yan, pero hindi mo na duty na alagaan sila kahit sila may sakit, kahit sila elderly, kahit sila wala ng capacity. Kung ganyan ka mag-isip, ikaw mismo ang dahilan kung bakit kailangan may batas na ganito. Di ba? Nakalulungkot. Sabi ko nga, siguro may mga tao kasing dapat bukan lang ng bibig, hindi binabasa ang batas. Siguro dapat yun ang number one na, yung sabi ko nga kanina, di ba? Katatapos ng ating pag-usapan yung ingay tungkol doon sa batas na meron ng interest ang mga may tax na mga interest sa savings sa kudan ko ng mga tao akala ang tataksan yung deposit, di ba? Parang teka muna magbasa muna kasi. Baka naman hindi muna nagbabasa. Sabi ko verbal diarrhea pagtatai ng mga bibig eh, di ba? Makaimbento sana ng diatabs o Imodium, loperamide para inumin ng mga tao para medyo humupa yung na magsalita kahit hindi pa naintindihan ang mga sinasabi. O siya, sige, inuulit ko, maganda ang panukala ni Senator Lacson. Yung mga pag-aalinlangan ng mga tao, inuulit ko ito, nag-apply lamang kapag ang magulang ay pinapabayaan pero ang magulang matanda na may sakit at walang pinansyal na kakayahan. Meron po itong exemption kapag ang magulang pinabayaan ka at sila inabandon na ka at ikaw hindi mo kaya. Ito po ay hindi naman totally na wala nang gagawin ng gobyerno. May parusa po ang hindi pagtupad. At kung marami kami magkakapatid, magkakaroon ng proportional na burden. Yung mas may kaya, mas mataas ang kakayahan, mas kailangan tulungan yung mga wala. Wala, exempted. Diba? At, you know, pwede may hindi pera. Pwedeng in kind, in service ang magiging ah yung hindi ka na, yung sa'yo na lang, yung nasa iyo titira, whatever. O pa, bibigyan mo lang ng supply ng pagkain buwan-buwan. Inuulit ko, magbasa muna kasi. Huwag munang kuda ng kuda. Kasi, napaghahalata. At saka, doon sa mga tao na ang pag-iisip ay hindi nyo na obligasyong alagaan yung mga magulang. Lalo na kapag ito'y matatanda na may sakit at hindi na kaya, walang pera, walang pensyon, at kaya mo naman, at sasabihin mong hindi mo na obligasyon yan, nasa ng puso mo. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit kailang may batas na ganito. O siya, sige na. Sana napagturo sa inyong kaisipan, naplos ko yung mga puso at napabago ko ang panahon niyo sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, napagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Maulan ngayon, ingat po tayo lagi. Magdala ng payong, ingat po sa baha. Makikinig po tayo sa mga balita. At huwag makinig sa mga fake news. Alamin. Okay. Kita ka na lang tayo sa Miyerkules. So, magkita-kita ulit tayo sa isang edisyon na naman ng Usapang Politika dito sa Facebook, live sa mga friends ko, replay sa mga SAP followers, at ganun din sa YouTube. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Ani Lasal. Magandang umaga po, hapon, tanghali, gabi, kung nasa man kayo sa mundo. So, ngayon. Bye for now. Take care.